Amen. It's a great blessing that when Jesus was on the cross, you and I was in his mind. Amen. Man, I'm telling you, this is great. All right. Shall we all stand, please? I'm supposed to give you the continuation of my message or series of messages on salvation, kasi alam niyo mga kapatid, napakahalaga na maunawaan natin talaga na mabuti yung kaligtasan. Kasi alam niyo yung mga twister ngayon, yung mga nagtitwist ng doctrines. Akalain niyo maging mga pastors na napapaniwala nila. Akalain mo, matagal na sila nagpapastor, nalaman nila yung bagong katuruan lang, and then, naniniwala sila na hindi pa sila ligtas. Pastor yun. So it's just a lot of people today are playing words. Nilalaro lang nila yung mga words, they change nila yung words. Yung mga pastor naman, palibasa nga, hindi naman sila naggana nung inaaral yung mga words na ganon. So naniniwala naman sila doon. Akalain mo nagpaparibaptize sila sa mga bagong katuruan ngayon. And that's sad. Kaya yan po ang gusto ko. Alam niyo kung saan ako naka-focus ngayon sa church natin. One is the church. The other one is yung pong church doctrine para maging maliwanag sa atin kung anong ibig sabihin ng church and what is it to be in the house of God. What is it to be a child of God. Yan ang mga dapat po natin maunawaan. Napaka-basic niyan, pero napakarami yung nalilinlang ngayon. Napakaraming nalilinlang. Kung akalain nyo, mga kapatid, yung may mga pastors ngayon nagtuturo na basta't repetition daw, hindi seryoso ang tao. You see? Pero pagka pinasunod sila doon sa idol nila sa pagkasal, seryoso sila. Pero bakit ang sinasabi namin nila hindi seryoso ay yung pagsunod sa panalangin ng pagsisisi pagtanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Isa lang ho ang ibig sabihin niyan, inaatake yung doctrine of salvation. Sapagkat if they can attack the doctrine of salvation, maraming kasama ang diablo na pupunta sa impyerno. See that? Ito tatandaan niyo mga kapatid, kahit na kanino niyo marinig yan, kahit sa mga Baptist pastors, pag narinig niyo yung tinatawag nilang, hindi ko ho alam yan eh. Tinatawag nilang sinner's prayer. Sila naman ang nagbigay ng pangalan yan eh. So, yung tinatawag nilang sinner's prayer at hindi raw sila naniniwala doon, ang unang-unang nag-oppose ng tinatawag na sinner's prayer na yan, yung pinasusunod ba? Yung pinasusunod natin, ginaguide natin. Ibig sabihin, ginaguide natin yung nasiunawiwin natin, ginaguide natin sa panalangin. Ang unang-unang umaatake niyan ay hindi po Baptist. You see, non-Baptist. Kaya lang nag-hold sa ganyang katuruan ngayon ay mga Baptist na. Alam niyo kung bakit? Sapagkat hindi sila nagsusoul winning. See? Sabi nila, marami daw tayong pinapadala sa impyerno kaysa dinadala sa langit. See? Alam niyo kung bakit mga kapatid? Kasi tamad sila mag-soul winning, inaatake nila yung nagsusoul winning. Simple as that. Kaya panalangin niyo po yan. Kaya every Wednesday, yan ang gusto kong talakayin po rito mga kapatid. Okay? But ako nagpapasalamat sa Panginoon. Kahapon ay graduation po sa San Pedro ng Kalang College ng BHBC. Graduation po nila. And si Pastor RJ ang guest speaker po nila doon. At siya nagsalita para sa graduation ng Bible ng BHBC college students. And salamat sa Panginoon, nag-stay siya. And kaya ngayong gabi, siya magdadala ng mensahe sa atin. Pastor RJ, please come and bring the message of God. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Tuloy-tuloy na po tayo. Buksan po natin yung mga Bibles natin. Very familiar verse in the Bible. Dito po tayo sa 2 Timothy chapter number 3 in verse number 16 and 17. Sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17. Dalawang verses lamang po. Verse number 16, ang sabi po dyan ay, I hope yung mga Bible students ay nakita nyo na po. Yan, verse number 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God
may be perfect, truly furnished unto all good works. Pag-usapan natin ngayon pong gabi ay the indispensableness of the Bible. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, salamat po na meron kaming church. Salamat po na meron kaming Bible. Salamat po na meron kaming pastor, Panginoon. Salamat po na meron kaming Diyos na katulad po ninyo, Panginoon. At kami inyong nasumpungan at idinagdag po sa inyo pong simbahan, Panginoon. Muli sa gabing ito, tulungan niyo po kami, gabayan sa aming pong pangangaral, pakikinig, at tulungan niyo po ang aming mga puso na magkaroon kami, Panginoon, ng ugaling mapagpakumbaba, Panginoon. At handang pasakop po sa inyo pong mga salita. Patawad po sa aming mga kasalanan at pagpalain niyo kami, Panginoon, mula po sa inyo pong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Pwede na kayong umupo. Marami tayong narinig na pangangaral ng salita ng Diyos mula po sa mga talatang ito. Ano po? Lalo na po sa mga Bible student, pinag-aaralan natin ito sa subject na pastoral epistle. Yan, marami natin tayong narinig na mga messages patungkol po dito. Kaya napakalaga na ang Biblia ay patuloy na paulit-ulit po sa atin. Tingnan niyo po, tama po yung ating series of lesson na naririnig po dito tungkol po sa kaligtasan. Sapagkat pagka hindi po natin naunawaan ang kaligtasan, ay malabo po na tayo po'y lumago sa pananampalataya. Sapagkat ang kaligtasan po ay yan po ang pundasyon ng ating pagiging Kristiyano. Ano po? So, ngayon pong gabi ay pag-uusapan po natin ito, the indispensableness of the Bible. The word indispensable means extremely important and necessary, not subject to being set aside or neglected. Absolutely necessary. Meaning all important, imperative, integral, necessary, needed, needful, required, compulsory. Yan pong Bible, kailangan na kailangan. Hindi maaring mawala. Hindi maaring isantabi ang salita ng Diyos. Mula aklat ng Genesis down to the last book of the Bible, the book of Revelation, ang Biblia, lahat na nakasulat dyan ay kailangan po natin. Kaya nga ang sabi dito ay all Scripture is given by inspiration of God. Ibig sabihin, from Genesis hanggang sa aklat, until the book of Revelation, the Bible is extremely important. Mahalaga po ito, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng pumulot lang ang gusto natin, tapos yun lang ang kukunin natin. Hindi po pwede yun. Hindi tayo pwedeng mamili. Kaya nga sabi ng Bible dito ay all Scripture. Meaning, the Bible is not a collection of stories, fables, myths. Ibig sabihin, hindi po ito katha-katha or merely human ideas about God. It is not came from a human mind, though it is for humanity. Through the Holy Spirit, God revealed His person and plan to all believers who wrote down God's message to His people. Alam niyo, napakabuti ang Panginoon sapagkat ipinakilala niya yung kanyang sarili sa kakaibang paraan. Kaya nga meron tayong tinatawag na spatial revelation. Pinag-aaralan natin yan sa Bible School. Kaya kung ating makikita dito po sa aklat ng 2 Timothy o 2 Peter in chapter number 1, ang sabi ng Bible dito, knowing this verse in verse number 20 at saka 21, knowing this first,
that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. So ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magkanya-kanya ng interpretation ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng i-interpret sa gusto mo, hindi pwedeng i-interpret ko sa gusto ko, kundi ang Biblia ay nandito na po ang kanyang sariling interpretation. Then sabi ng Bible, for the prophecy came not in old time by the will of man. What's the word will means? Yung desire, yung pleasure ng tao. Hindi nanggaling ito sa desire ng tao o pleasure ng tao. Bagamat gumamit ang Diyos ng tao para isulat ito, pero hindi basta-basta tao ang mga ginamit ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible dito, but holy men of God spake as they were moved. Sino yung mga ginamit ng Panginoon? Mga kapatid, holy men of God. At habang ginagamit sila ng Panginoon, sabi ng Biblia, they were moved. Means, the word move means to bear or carry or bring. Sinong nagdala sa kanila? Sabi ng Biblia, by the Holy Ghost. By the Holy Ghost. So, the human writers wrote from their own personal, historical, and cultural context, but even though they used their own talents, language, and style, they wrote what God wanted them to write. Kaya, yung scripture dyan is graphe ang ibig sabihin, meaning holy writings. Holy writings. Madalas natin marinig sa pulpito, banal na kasulatan. Yan, banal na dokumento. It is completely trustworthy because God was in control of its writing, because God is the author of the Bible. Napakapalad po natin sapagkat ang hawak natin na aklat ay walang ibang may author maliban ng Diyos. Sabi nga na Biblia, thy word is settled in heaven. Doon pa lang sa langit ay tapos na ang salita ng Diyos. Kaya nga, sabi nga natin, mga kapatid, ay the word inspiration means theopneustos, meaning divinely breathed. Sabi nga ng ating pastor, yung word na inspiration is God is in it. Nandyan ang Diyos. Bakit? Salita niya yan eh. Salita niya ito, mga kapatid. Kaya napakaganda na makita natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga ng Biblia, man shall not live by bread alone, but by every word proceeded out of the mouth of God. So kailangan mong salita ng Diyos, kailangan ko salita ng Diyos, kailangan natin ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay kailangan natin. Nandiyan yung hindi pwedeng mawala ang salita ng Diyos. Mawalan ka na ng pera, wag ka lang mawalan ng Word of God. Mawalan ka ng material na bagay, wag lang Word of God. Sapagkat hindi po pwedeng magkaroon, hindi po pwedeng maging maayos na tao ang isang tao sa mata ng Diyos kung wala tayong Word of God. From Genesis down to the book of Revelation, mga kapatid, at lahat ng nakasulat diyan, kailangan natin. Hindi tayo pwedeng pumick up lamang dyan. Ito lang gusto ko. Ito ayaw ko ito. Ito ayaw ko ito. Ito ang gusto ko. Hindi po pwede, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng Bible dito, all is Scripture. All is Scripture. All is Scripture is given by inspiration of God. Banal na kasulatan, banal na salita ng Diyos. Kailangan mo ito at kailangan ko ito. Walang panahon na hindi mo kailangan, walang panahon na hindi ko kailangan. Kailangan natin sa lahat ng pagkakataon, sa sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, kailangan natin, sa lalong madaling panahon, kailangan natin ang Bible. Hindi natin pwedeng, kailangan ko bukas yan,
Mamaya ko na kailangan yan. Sa susunod na buwan ko na lang kailangan yan. No, mga kapatid. Right after na nabasa natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay kailangan natin, right after na narinig natin ang Word of God, kailangan natin. Walang panahon na hindi natin kailangan, sapagkat walang panahon na hindi natin kailangan ang Diyos at ang salita ng Diyos. Kaya dapat makita natin yung pangangailangan natin mula sa salita ng Diyos. In fact, walang mawawalan sa Biblia pag hindi mo kukunin ito sa buhay mo. Pero tayo ang kawalan, malaking makawalan sa atin pag wala tayong Word of God. Mula sa ating kaligtasan, doctrine of salvation, doctrine of baptism, doctrine of eternal security of the believers, doctrine of repentance, doctrine of the church, hindi natin malalaman yan kung walang salita ng Diyos. Kaya ganun na lamang, mga kapatid, kahalaga ang salita ng Diyos, hindi rin natin makikilala ang Godhead, Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu kung wala ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya ganun na lamang ang salita ng Diyos. Ako nagpapasalamat sa Panginoon, mga kapatid, nung nag-pandemic, ay hindi tayo nauubusan ng salita, nawalan ng salita ng Diyos. Magamat merong crisis sa paligid natin sa material na bagay. Pero mga kapatid, naging mayaman tayo sa salita ng Diyos sapagkat meron tayong simbahan na hindi tayo pinabayaan mula sa salita ng Diyos, kundi lalo tayong pinakain at pinasigla at pinalakas mula sa Word of God. Yung iba nang hina, pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, meron tayong Word of God. At tayo mga tumanggap by God's grace, lalo tayong sumigla, lalo tayong lumakas, lalo tayong naglingkod sa Panginoon. Depende na lamang sa iyo kung hindi mo talaga kukunin ang Word of God. Again, walang kawalan ang salita ng Diyos at ang Diyos kung hindi mo tatanggapin ang salita ng Diyos. Pero tayo ang mawawalan pag wala tayong malayang puso na tanggapin ang Word of God. Number one, the Holy Bible is the perfect manual in the home. The Bible is the perfect book or manual book for your life, for my life, para sa tahanan mo, para sa pamilya mo, para sa buhay mo, para sa kinabukasan mo, para sa lahat ng aspeto ng ating buhay. It's really the perfect manual for your life. Alam mo, pag sinabi mong manual, may manual ka, meron kang dictionary. Meron kang manual, meron kang instruction. Meron kang manual, meron kang guide. Meron kang manual, meron kang reference. Bumili ka ng cellphone, hindi po pwedeng walang manual. Bumili ka ng refrigerator, hindi po pwedeng walang manual. Bumili ka ng sasakyan mo, hindi po pwedeng walang manual. Pero bakit yung buhay natin wala tayong manual? Di po ba? Tingnan niyo po, pagka walang manual ang buhay natin, mga kapatid, ibig sabihin, wala tayong guide, wala tayong reference, mga kapatid. Kaya makita nyo, nang huhula lang tayo sa ating, mga areas ng ating buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi wala tayong manual. Maalala ko, 21 years old ako nakakilala sa Panginoon. Nung ako'y nandito. Pero nasave ako 1991 o 1992, April 19, 1992. Pero nakarating ako dito sa church, 1995 na. Isipin mo, 21 years na wala kang manual sa buhay mo. Eh yung iba sa inyo nakakilala kayo sa Panginoon, 50 years old na kayo. Ibig sabihin, isipin mo yun na 50 years na wala kang manual. Kaya makita nyo mga kapatid, maraming tsamba sa buhay natin. Bakit? Eh kasi
wala tayong reference, wala tayong manual, wala tayong instruction, wala tayong guide. So ano nangyayari mga kapatid? Hula-hula na lamang. Kaya napakaganda, tingnan nyo po, napakagandang Bible. Ano sabi ng Biblia? All Scripture is given by inspiration of God. Sino nagbigay? Diyos. Paano niya ibinigay ang salita ng Diyos? Ibinigay niya ito na banal at buhay. Banal at buhay. Kaya sabi ng Biblia, and is profitable. Ito'y kagamit-gamit, useful, indispensable for doctrine. Ano ibig sabihin ng doctrine? Learning, teaching, teaching of what is right. Kaya pag meron tayong Biblia at binabasa natin ang salita ng Diyos, naririnig natin ang salita ng Diyos, tinuturuan tayo kung paano malaman at matutunan gawin yung tama. Tingnan niyo po mga kapatid, nung nakarinig tayo ng Word of God, ano ang unang-unang natutunan natin? Doctrine of salvation. Doctrine of repentance. Doctrine of eternal security of the believers. Doctrine of the church. Doctrine of the last days. At marami pang mga doctrines. Bakit? Sapagkat meron tayong Bible. Meron tayong King James Bible. Amen. Kaya every time the Bible preached to us, huwag niyong tutulugan, huwag nating pababayaan mga kapatid, huwag nating inineglect, kundi magkaroon tayo lagi na hungering and thirsting at appetite sa Word of God. Bakit mga kapatid? It is profitable for doctrine. Paano mo malalaman yung tama pag walang pangangaral ng salita ng Diyos? Kanina sinasabi ng ating pastor, nalaman mo na nga yung tamang kaligtasan. Alam mo, malalaman kung tamang kaligtasan ang tinanggap mo kung nakikinig ka ng maayos. At kung ikaw ay magbabago at magbago sa doctrine na narinig mo, maaring hindi ka talaga nakinig na maayos. Sapagkat ako'y naniniwala mga kapatid, ang pangangaral ng salita ng Diyos sa ating simbahan mga kapatid, matagal-tagal na rin ako dito since 1995, pero salamat sa Panginoon na yung doctrine of salvation na narinig ko dito nung unang pagdalo ko dito hanggang ngayon mga kapatid, salamat sa Panginoon na yung ating pastor ay hindi nagbago yung doctrine of salvation na narinig ko dito hanggang ngayon sapagkat ang narinig ko mula sa kanya ay purong Word of God. Kaya yung mga nagbabago ngayon, hindi sila totoong nakikinig. Kasi kung nakinig ka, ito ang natanggap mo. Sabi ni Biblia, heaven and earth shall pass away, but the Word of God shall not pass away. Hey! Ang totoong doctrine ay hindi pa bago-bago. Ang totoong doctrine ay kailanman hindi magbabago, kailanman hindi pwedeng baguhin. That's the doctrine of the Bible. Kaya makinig kasi tayo. Huwag kayong matutulog. Kung tulog ka, hindi, madali kang lituhin ng mundong ito. Ano pa sabi ng Biblia? Profitable for doctrine, for reproof. Reproof means conviction or evidence. For reproof means para malaman mo yung hindi tama. Para i-convict ka doon sa isang bagay na alam mong mali, na hindi tama. I-rebuke tayo. Kagagalitan tayo. Kaya napakagandang Bible
Kaya huwag kayong magagalit paggang may bahagi sa mensahe na parang nire-rebuke ka. Bakit? Nasa Bible po yun eh. Pag mali ka, ang kagandahan sa Bible, pag mali, mali. Pag tama, tama. Punta natin yung next. Sabi ng Bible dito, for correction. Sa lahat ng katuruan ng Bible, itong ayaw natin, makorek tayo. O naranasan ko rin, bakit hindi ko matanggap yung pagkakamali ko? Hindi ko makalimutan yun eh. Na-office ako, tapos hirap kong aminin yung pagkakamali ko. Pakinggan niyo po mga kapatid, pag hindi natin kayang aminin ang ating pagkakamali, sino pong magtutuwid sa atin? You know, the word correction means straightening up again. Ibig sabihin, ayusin, unatin yung baluktot. Mag-aayos, itutuwid yung hindi matuwid. Ididiretso yung hindi diretso. Alam nyo ba na napakaraming baluktot sa buhay natin na ayaw natin ituwid. Kaya nga napakaganda na meron tayong Bible na tuwing pupunta tayo dito linggo ng umaga, linggo ng hapon o gabi, Wednesday, at sa araw-araw na ating programa mga kapatid, araw-araw din ikaw itutuwid, i-straight yung pagkabaluktot natin. Correction means rectification. To correct something that is wrong. To set right. Itong ayaw natin eh. Pag tayo ay binaluktot ng mundo, binaluktot ng kasalanan, anong tutuwid sa atin? Word of God. Word of God. To set right. Remedy to purify, especially by repeated or functional distillation. Kaya ang Biblia mga kapatid, hindi lang isang beses pinapangaral. Paulit-ulit po ito. Yan ang napakaganda yan eh. Maaari nung unang mensahe, hindi ka naituwid. Nung unang mensahe, mga kapatid, isa lang ang naituwid sa kabaluktutan natin. Pero napakarami tayong baluktot sa buhay. Napakarami tayong pwedeng i-straight sa buhay natin. Pag wala na naman tayo sa simbahan, mga kapatid, in fact, nasa loob pa lang tayo ng simbahan, isang sinasabi natin, kilala ko yung nagsasalita na yan. Oo, kilala mo yung nagsasalita. Pero ang dapat na higit mong makilala, yung sinasabi sa iyo na Word of God. Correction means rectification or reformation. Distillation, naglilinis, nagbabago, nagpapabuti ng tao. Reformation means the act or process of improving something or someone by removing or correcting faults, problems, at marami pang iba. Di ba napakagandang Bible eh. Tingnan niyo mga kapatid, kailan tayo pinagpala nung tayo'y nagkaroon ng salita ng Diyos sa buhay natin? Kaya, ang Bible mga kapatid, ito ang perfect manual ng ating buhay. Perfect manual ng ating pamilya. Tingnan niyo po mga kapatid, sino o ano ang manual ng tahanan ninyo? Profession ninyo?
Ha? Yung rangko ninyo. Alam mo, pagka ang manual natin sa tahanan natin ay yung pera natin, yung profession natin, yung rangko natin, mga kapatid, paano yan di payabangan? Ang kagandahan sa Bible, mga kapatid, na pag ito ang kinuha natin na manual ng ating pamilya, mga kapatid, nandoon yung tamang respetuhan at pagpapakumbaba sa loob ng tahanan. Alam niyo, pagka dapat ang tatay marunong magpakumbaba, dapat ang nanay marunong magpakumbaba, dapat ang mga miyembro ng ating mga anak, mga kapatid, ay dapat marunong magpakumbaba. Tingnan niyo pa, mga kapatid, minsan mayabang yung nanay, minsan mayabang yung tatay, minsan mayabang ang mga anak natin sa ating mga magulang. It is because yung manual ng kanilang buhay ay hindi salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, children, obey your parents. Napakagandang manual. Husbands, love your wives. Ang gandang manual. Wife, submit. Napakagandang manual. Hindi magulo ang marriage pag Bible ang manual. Hindi magulo ang pamilya pag Bible ang manual. Hindi magulo ang simbahan pag Bible ang manual. Walang magulong eskwelahan pag Bible ang manual. Walang magulong gobyerno pag Bible ang manual. Hey! Walang bakla kung Bible ang manual. Walang tumboy kung Bible ang manual. Walang lasenggo kung Bible ang manual. Walang nagmumura kung Bible ang manual. Walang kurakot kung Bible ang manual. Walang corruption sa gobyerno kung Bible ang manual. Walang rebelde kung Bible ang manual. Alam mo, pag Bible ang manual, anong meron? Fruit of the Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness. Masaya ang buong pamilya. Pag Bible, Holy Bible, ang manual natin. Instruction. Tignan nyo, ano sabi ng Biblia? Sabi ng Bible, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction. Anong ginagawa ng Biblia sa ating ngayong gabi? Binibigyan tayo ng instruction. Anong ibig sabihin salitang instruction? Tutorage, education. Bible education is the highest education for your family. Kahit na anong maabot mo na rangko, ikaw tatay ka. Kahit na abutin, kung sundalo ka, kahit 10 star ang nasa balikat mo. Pag wala kang Biblia, walang kwentang opisyal ka. Kaya the best training is Bible training. The best discipline is Bible discipline. Chastening. The word instruction means chastening or nurture. Kaya mga kapatid, wala na pong pinakamagandang pag-aalaga maliban sa pag-aalaga ng salita ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo na sa ating simbahan, inaalagaan tayo mula sa perfect manual na ito. Kaya makita mo dito, walang payabangan. Maliban sa mga nagyayabang. Walang payabangan, kundi pakumbabaan. Hindi po pwede yung kanya-kanya tayo, basta dito kami. Hindi po pwede. Ang sabi ng Biblia, one Lord, one faith. One Lord. Amen? One baptism. Isa lang. Bakit? Isa lang ang Diyos. Isa lang. Bakit? Isa lang ang Bible. Isa lang dapat ang manual.
Ito, perfect manual. Ano manual natin? Sige nga po. Number 2, the Bible is the perfect manual in the home. Number 2, the Bible is the perfect standard in the home. Pag sinabi nating standard, pamantayan, huwaran, sukatan, yung bandila natin, yung bandera natin, watawat natin, katulad yan. O anong flag ito? Flag ng ating bansa. Hindi po pwedeng marami. Yan yung banner natin, yan yung yardstick natin, yan yung barometer natin. Ang pinakamagandang standard sa ating tahanan is the Bible. Amen. The Bible. Tingnan nyo, ano sabi ng Bible dyan? For reproof, for correction, for instruction in righteousness. Righteousness means equity of character or act. Fair. Pag sinabi nating equity, fair. Fair-minded. Fair-minded. Meaning, having or showing an honest and fair way of thinking. Alam niyo, magkaroon ka lang ng pagiging honest sa sarili mo. Sabi nga natin, honesty is the best policy. Napakaganda yan. Kanina kinikwento ni Sir John, napalo ko to si Bakit? Nagsinungaling. Alam niyo, pagka ang bata nasanay na magsinungaling, dadalhin niya yan hanggang sa pagtanda ng kasinungalingan niya. Lahat tayo nakakapagsinungaling. Kahit matagal ka ng Kristiyano, nagsisinungaling ka pa rin. Di mo ba? Kaya ang pinakamaganda talaga na manual natin sa tahanan at standard natin sa tahanan is the Bible. Tingnan niyo po mga kapatid, ang ganda eh. Pagka ang manual natin sa tahanan, pagka standard natin sa tahanan, ay walang iba kundi Bible. Sa church, Bible ang standard natin. Sa bahay, Bible ang standard natin. Sa school, Bible ang standard natin. Sa gobyerno, Bible ang standard natin. At sa lahat ng institution, mga kapatid, isipin niyo kung isa lang ang standard natin. Di ba? Wala sanang mag-iisip ng tao na, sige, ipasa natin, gumawa tayo ng batas ng same-sex marriage. Akalain mo ganun ang standard nila sa marriage? Salamat mga kapatid na hindi yun ang standard natin. Amen? Hindi yun ang standard natin, kundi ang ating standard ay Word of God. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, wala sanang tomboy, wala sanang bakla, wala sanang nagmumura, wala sanang wasak na marriage, wala sanang magulong pamilya, wala sanang mga anak na walang respeto sa magulang, kung ang standard ng kanilang tahanan at ang manual ng kanilang tahanan is the perfect manual, the perfect book. Walang magulo. Walang rebellious attitude sa church. Walang rebellious attitude na mamumuo sa tahanan, maging sa eskwela. Kaya makita nyo sa PSS, anong manual natin? Bible. At saan nakabase yung ating standard sa ating PSS? Bible. Wala ka nang hahanapin sa Biblia. The Bible is from A to Z. It's really a complete or perfect book. Alam niyo kung bakit perfect ito at kompleto ito para sa buhay mo, para sa kinabukasan mo, para sa pang-araw-araw mo, para sa pamilya mo, para sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa lahat ng areas ng ating buhay, sapagkat Diyos ang gumawa nito. From A to Z.
The Bible is amazing book. The Bible is assuring book. The Bible is anointed book. The Bible is accurate book. The Bible is the authorized book. The Bible is a blessed book. The Bible is a beneficial book. The Bible is the best book. The Bible is a cleansing book. The Bible is a comforting book. The Bible is a complete book. The Bible is a conforming book. Wala tayong hahanapin, mga kapatid. Sa Bible, kumpleto ito. The Bible is a divine book. The Bible is a delightful book. The Bible is a different book. The Bible is an eternal book. The Bible is an effective book. Yung aklat ni Jose Rizal, hindi na effective ngayon. Yung mga aklat noong panahon ng 15th century, mga kapatid, obsolete na yon, hindi na effective. Pero mga kapatid, ang Bibliang ito, simulat sa Paul, wala ka pa, wala pa ako, ay effective yan, kapatid. Hindi yan maluluma, hindi yan ma-obsolete, mga kapatid. Hindi kailanman yan malulusaw. Hey, the Bible is the famous book. Wala ka pa, mga kapatid, famous na ang Bible. Hey, the Bible is a fresh book. Gawin mong standard ang buhay mo, pamantayan ang buhay mo, ang Biblia. Lagi kang sariwa. Laging sariwa ang buhay mo. Amen. Oh, the Bible is a forever book. Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall not pass away. Salamat, mga kapatid, na meron tayong hawak na forever na Bible. The Bible is a flourish book. Hey, the Bible is my favorite book. Anong paborito niyo, mga kapatid, na aklat? It must be the Bible. Come on, amen. My Bible is my favorite book. The Bible is a glorious book. The Bible is a good book. The Bible is a guiding book. The Bible is a gospel book. The Bible is a hated book. The Bible is the honorable book. The Bible is a hymn book. The Bible is indefinable book. The Bible is an inerrant book. The Bible is an inspired book. The Bible is infallible book. The Bible is an inexhaustible book. The Bible is indestructible book. The Bible is a judge book. The Bible is a judgment book. Hey, the Bible is the joyous book. Wala nang pinakamasayang aklat, mga kapatid, maliban sa King James Bible. Doon natin nalaman na pwede palang magkaroon ng buhay na walang hanggan. At nung tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan, mga kapatid, nakakalungkot kung hindi tayo masaya. The joyous book, the justifying book, the King's book, the key book, the kept book, the living book. Kailanman hindi mamamatay ang aklat na ito. Marami na nagsubok na sunugin ang aklat na ito. Pero mga kapatid, Hebrews 4:12, anong sabi ni Biblia? Ang Bible is a live book, a living book, a lasting book, a liberating book, a love book. Kaya alam mo, kung ikaw ay laging punong-puno ka ng salita ng Diyos, wala kang sama na loob. Kundi ang nasa iyo is a love. The Bible is a marvelous book. The Bible is a miraculous book. The Bible is a majestic book. Hey, the Bible is a mandatory book.
The Bible is a nurturing book. The Bible is a neglected book. The Bible is a navigating book. The Bible is an offensive book. The Bible is orderly book. The Bible is the only book. The Bible is the powerful book. The Bible is the precious book. The Bible is a preserved book. The Bible is a perfect book. Hey, the Bible is a preaching book. The Bible is a proven book. Naghahanap ka na pa ng manual ng buhay mo. Ito, proven na ito. The Bible is a quickening book. The Bible is a cleansing book. The Bible is a reliable book. The Bible is reassuring book. The Bible is a saving book. The Bible is a supernatural book. The Bible is a treasured book. The Bible is the toughest book. The Bible is a transforming book. The Bible is unusual book. The Bible is unbeatable book. The Bible is an equal book. The Bible is an ultimate book. The Bible is a unique book. The Bible is a valuable book. The Bible is a victorious book. The Bible is a virtuous book. The Bible is a wonderful book. The Bible is a warrior book. Wala pang natalo at nagapi na ito ang ginamit. Sa halip, mga kapatid, maraming nagapi ang Biblia. Nagapi yung kasalanan mo. Nagapi yung maling direksyon ng buhay mo. Nagapi yung kagulo ng pamilya mo. Nagapi yung kagulo ng buhay mo. Naayos ng salita ng Diyos. The Bible is a whosoever book. The Bible is a washing book. The Bible is an X-raying book. Ini-X-ray tayo ang Biblia. Alam niya, kilala ka. Kilala ako ng Bible. The Bible is a yearly book. And it must be your book. The Bible is a zealous book. The Bible is from A to Z. Kumpleto ang Bible. Wala ka nang hahanapin. Ha? Kaya kung ito ang manual natin, ito ang standard natin, kumpleto na tayo. Wala ka nang hanapin dito. Kumpleto ka na. Pag sinabing kumpleto, wala ka nang hanapin. At kung naghahanap ka pa, eh maaaring ito, hindi ito talaga ang meron ka. Pero kung ito ay totoong nasa iyo, at gawin mong manual ng pamilya mo, standard ng buhay mo, wala ka nang hanapin eh. Gusto mo ng victorious na buhay? Ito. Gusto mo ng successful na buhay? Ito. Gusto mo maging warrior ka sa kasalanan? Ito. Gusto mong magapi ang kasalanan? Ito. Nandito na po lahat. Tumayo po tayo lahat ngayon pong gabi. At tayo po ay lumapit sa Panginoon. All right, let's come to the altar. Let's come to the throne of God tonight.
Diyos, marami po salamat sa inyong salita. Thank you for using Pastor RJ tonight. And thank you for giving us an open heart, an open mind, O God. And most of all, thank you for giving us wisdom to understand and to take your word, O God, with joy in our hearts, O God. Thank you for this additional knowledge, O God. Thank you for giving us this message tonight. Away, patuloy namin maunawaan na tanging salita niyo lang ang papatibay ng aming pananampalataya. Salamat po, Ama, at pagpalain niyo po ang mga anak niyo na tiklop-tuhod na lumapit po sa inyong harapan. Ay patuloy po na kami manindigan sa inyong salita at patuloy namin gamitin ito sa aming araw-araw na pakikipaglaban po sa diablo, Panginoon. Salamat sa pananggalang na ito. Salamat sa ilaw ng aming landas, Panginoon. Pagpalain niyo po ito. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. All right, thank you. Back to your seats, please. Well, I hope you get something from that message tonight. Amen. Amen.